Sa dami ng mga islang meron ang Pilipinas, karamihan sa mga ito ni hindi pa nadidiskubre maging ng mga lagalag na turista. Nakakubli kasi ang mga ito, mga nakatagong isla na pwede ring tawaging mga bagong paraiso. Kumbaga sa tao, mula ulo hanggang paa, ang ganda ng ating kapuluan, ang mga natatagong yaman ng kalikasan, makikita pati sa mga kaduluduluhan, katulad ng bayan ng Santa Ana sa Cagayan Valley. Namumukod tangi ang ganda ng isa sa mga isla, ang Palawi. Ang ibinibida ng Palawi, ang birhen nitong dalampasigan na pang postcard ang ganda. Ang malakristal na tubig at banayad na alon. This island, basically, it is a protected area, then therefore, not much developments can be done here. Bihira lang ang nakatira sa Palawi Island. Sila na rin ang nagsisilbing bantay at tour guide. May panapanahon yan kung tag-ulan. Si Mang Juni, mangingisda. Malaking bagay daw ang dagdag 250 pesos na kinikita niya sa pagtutour guide. Sa pagtutour guide kasi marami kang mararanasan, marami kang malalaman sa mga bisita na sinasabi na ganito ang gawin natin. Magandang gagawin natin ganito para bumalik ulit yung magandang tanawin dito at saka pangkabuhayan. Inabutan din namin doon ang mga botanist na sina Ulysses at Anthony. Napadpad daw sila ng Palawi para mag-research. Dito makikita mo yung mga iba't ibang samut-saring mga halaman at hayop na makikita mo karaniwan sa Sierra Madre. Tsaka may mga posibilidad na baka may mga bagong mga species na makikita. Ang isa pang itinatagong yaman dito, ang pinakahuling parola na itinayo raw ng mga Kastila, ang Cape Engaño. Sa tuktok nito, lalong mapagmamasdan ang malaparaisong ganda ng buong isla ng Palawi. Ang bayan naman ng Baler sa probinsya ng Aurora. Minsan ang nilamon ng mga dambuhalang alon o tsunami taong 1735. Ngayon, ang naglalakihang mga alon din ang dahilan kung bakit ito dinarayo ng mga turista para mag-surfing. Pero bago pa dinagsa ng mga surfer ang Baler, dinayo na ito ng mga tiga-Hollywood para pagsyutingan ang pelikulang Apocalypse Now. Sa pelikulang Baler naman nakilala ang isla ng Dicasalarin. Bukod sa White Sand Beach, meron din ditong kuweba na pwedeng galugarin ng mga turista. Gusto namin yung beach kasi parang sa amin lang yung beach eh. Tapos, yung sand, fine naman yung sand, di rin. Tsaka tahimik eh. Sabi nga namin nung papunta dito, parang koron pero hindi limestone, bato-bato talaga. So iba naman yung makikita mo. Si Mac, tour guide, sumikat din daw siya dahil sa pelikulang Baler. Lumabas kayo mga Malaking tulong raw talaga ang mga pelikulang kinukunan dito para mas makilala pa ang kanilang probinsya. Time na mapanood nila yon, ginusto na nila na makarating dun sa pinagsyutingan, dito sa lugar, sa Baler, at malaman nila yung kasaysayan. Maliban sa pagiging surfing destination, naghahanda rin daw makipagsabayan ang Baler sa mga sikat na resort. We believe, that once these people are aware that Aurora's this much to offer, then we'll start getting tourists. And by that, we'll be able to, of course, create jobs, which is the main reason why, we are trying to promote tourism. Bukod sa naggagandahang mga beach, may hatid din na kakaibang adventure ang pamamasyal sa mga ilog. Sa mga naglutangang nabubulok na troso, nabubuhay ang mga tinatawag nilang katid, isang uri ng uod na nakakain. Pinupuknat namin yung gada sa punong ganyan para malalaman namin
Pag may nakita kami yung mga kuan na, mga butas-butas, siyempre maalam. Pag may maalam ng katid, siyempre maalaman namin. Hindi na raw niluluto ito. Mas malasa raw kung sariwa. Pwedeng isawsaw sa kalamansi at lagyan ng sili. Lasang kahoy, tapos maalat-alat. Talaga siyang kukuan, malinamnam. Susunod, imbes na puting buhangin ang bumabalot sa dalampasigan nito, makikita